Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Lahat-lahat ano. So, meron tayong re-reactan ngayon. Actually, wala akong ganang mag-react ngayon. Kaya lang, syempre, hindi ko naman pwedeng pabayaan kayo mga nanonood na malungkot sa gabi. 'Di ba? Pero alam niyo, iniisip ko na rin mag-quit sa YouTube. Hindi naman mag-quit siguro yung pa-upload saglit-saglit. Kasi baka mabisi na ako sa mga susunod na linggo, susunod na araw. 'Di ba? May gagawin ako or kung ano man yung gagawin ko. Anyway, ipagpatuloy natin 'to mga kababayan. Ang re-reactan ko ito kay Kuya Red. Ba't nawala yung yung monitor? So itong video na to, ang title ay Sinamahan kami ni Justin daw. O sinamahan daw sila ni Justin. Sinamahan sila ni Justin. Anyway, pagpatuloy na natin. Na naman mga idol. This is our 4th video sa ating Undas special. Yan. So, grabe ang mga tao dito mga idol, no? Grabe ang experience nila dito. Diyan sa gilid banda, meron ng daanan dyan. Okay, magiging objective tayo ha. At base sa objective observation natin, dun tayo kukuha ng conclusion. Tama ba yung sinabi ko, conclusion? Kasi merong mga bahay banda doon. Alas 9, gikan nagtrabaho. Oo. So, ito yung Kuya SG, Hindi naman nila pinakita yung interview. So, 9 AM yon, galing kayo sa trabaho. 9 AM umaga. So, mo ito nga pagsunod. Yun na nga, pagpasok ko dyan, may kurbada mo na kawayan daw? may kurbada kasi sa kawayan. Makikita mo dyan, hindi mo makikita ang nasa unahan. Ganito yung daan. Nandito siya. Akala ko may nakasunod sa kanya. Kasi may sinasabihan siya na halika na. Kaya sa ako. Ano? Taga saan ka pala, Neneng? O, babae yung kausap. Niyatubang ni mo, Umarap ba sa'yo? Ang mukha niya. Parang nakatagilid lang. Hindi siya marap, di ba? Di na sa gatubang sila. Kung matubang man hindi yan naharap sa'yo. Kung haharap man yun sa'yo, walang mukha. Pero nung makita. Atubang na sa imo, wala na inaw. Ang nangyayari kasi dito, dinidiktahan ni Kuya Red ng dapat ikwento eh. Sa akin, hindi ganito gumawa ng interview. Ito criticism to, men. Kuya Red, wag kang magagalit sa akin. Sabihin mo na naman, sinisiraan ka na naman, di ba? Para sa akin, kung trip mong ganyan gumawa ng interview, edi pagpatuloy mo lang. Pero i-criticize ko to. Para sa akin kasi, pag gumagawa ka ng interview mo, ang itatanong mo lang, mga open-ended question. Di ba? Then, hayaan mo siya magkwento. Kasi anong nangyari dito, dinidiktahan mo yung dapat niya sabihin eh. O kung maharap man yan sa'yo, walang mukha yan. I mean, di ba, dapat na magsasabi niyan, si Manong security guard. Murag ang naong niya. Murag ang naong niya. Kita ka ng butang stocking. Nakita may stocking yung mukha. Uy, sinasabi niya yung may stocking ang mukha, parang ganun daw itsura. Kasi ganun na itsura ng multo mo dun sa doon sa sementeryo, yung nakakap na multo. Bira na nadudulas-dulas din to si Kuya Red, no? Oo, nanandagway. So karon pag lakaw na niya. Stocking sa mukha ha. 'Di ba yan yung yung cemetery do sa Digos? Tingnan nga natin yun. Ganun kasi description ni Kuya Red eh. May stocking ang mukha daw, 'di ba? Cementerio Digos. Ayan 'di ba ganyan na itsura nung may stocking sa mukha. 'Di ba? Kahit saan naman tayo makapunta dito, pucha, talaga naman peke yung video mo eh. Tapos sasabihin wala ebidensya. Pucha, ito yung pinagtataka ko kay Kuya Red. Gagalit siya pag sinasabing peke yung yung video niya kasi wala naman daw ebidensya.
Putres na yan, critical thinking lang naman ang gagamitin mo dyan, malalaman mong peke yan eh. Critical thinking, alam mo naman yun, Kuya Red, di ba? Nung napabarangay ka nga, bigla ka nagkaroon ng critical thinking dun sa, dun sa abandonadong bahay eh. Na-explain mo agad lahat eh, no? After mo mabarangay. Na-explain ni Kuya Red lahat ng, ng pangyayari, kung paano nangyari nandun. Pero nung habang binablog niya yun, sinasabi niya, na uy, may malamig dito, may di ba? May kaluskus. Bigla naging daga eh. Anyway, di ba? Dito nahango ni Kuya Red yung may stocking sa ulo kasi ito may stocking sa ulo tong multo niya dito. Di patay na ko andar. Pag tuwing nag-usahan ko, may tao ba? May tao sa likod. May tao ba na sa ba? Walang tao sa harap. Akala ko na may sumusunod sa kanya na bata. Nataranta ako, pinatay ko yung motor. Dito sa kanong gisunod. Tumakbo ako pabalik doon, papunta sa labas. Pagawas. Suswa ko ginakita na. Wala talaga ako nakitang bata. Tingin ako sa daan. Pumasok ako sa sementeryo para tingnan, wala talaga doon. So, natatakot sila dito dumaan kahit sa tanghali at hapon. Kasi dito sa sementeryo, mayroon nagpapakita daw na nakaputi, tapos umiiyak pa, naririnig nila. So mapapansin ninyo, dyan unahan konti, mayroon ng daan dyan, highway. Okay, kaya maingay. Okay, so time right now is almost 10 PM, kaya wala na masyadong dumadaan. Yan, so yan mga idol, no. Titingnan natin at tutulungan natin. Alam natin na possible na merong kaluluwa na nakakulong dito. So yun yung tutulungan natin. Ito yung pinaka bullshit part ng pag-ghost hunting nila. 'Di ba? Dog shit, 'di ba? Yung laging dahilan na tingnan natin kung may totoo ba. Sino ka ba, man? I mean, tinatanong ko lang naman I mean, ano ba ang mo sa mundo ng spiritualism? I mean, tiniteach ba sa Bible yan? Ito magiging objective ako dito. Tiniteach ba sa Bible yan na tulungan mo yung kaluluwa? 'Di ba? Pinagbabawal pa nga sa sa Bible yung sumangguni sa mga espiritu eh. 'Di ba? Maybe may loophole doon, pwede mong kausapin. Pero yung sasangguni ka, magkaiba yung sangguni sa ordinaryong kausap eh. Pero kung Bible ang pag-uusapan, kasi Kuya Red is talking about parang yung good deeds eh. 'Di ba? Pero nami-miss niya yung point na yung ginagawa mo na yun na pagkausap mo sa... Actually, sino ka ba para tulungan yung kaluluwa? I mean, ba't kailangan mong tulungan? May magagawa ka ba para sa kaluluwa? Para matahimik siya, men? 'Di ba? Ano magiging para makatawid ka mo, 'di ba? Para makatawid saan ba 'yan? Sa light? Para makapunta siya sa paraiso? 'Yun ba? Paano kung tarantado yung kaluluwa na 'yun nung nabubuhay pa siya? Ikaw ba ang pinadalang tagapagligtas para para maging katulong ng mga kaluluwa na kasi ganito yan, men, titingnan natin yung lohika ng sinasabi niya. Kasi pag na-deads ka, 'di ba? Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, 'di ba? Dalawa yung yung pwede mong puntahan eh. Dalawa ang pwede mong puntahan, 'di ba? Pwedeng langit, pwedeng impyerno. 'Di ba? Yung doctrine ng purgatorio, wala naman yun eh. Wala naman sa Bible yun eh. Inimbento lang yung purgatorio. Wag po kayo magagalit sa akin Kasi ang sinasabi nila, yung nilalagay daw sa purgatorio ay parang hanging daw yun eh, no? Parang ang mangyari, kailangan ipagdasal mo daw yon para mapunta sa langit. Tama ba ako? Paano yung mga mahihirap na kaluluwa na walang magdadasal?
at may stuck sila sa purgatorio, ganun ba? So yung mga mayayaman na pwede magbayad ng magdadasal para sa kanila pag namatay sila, 'di ba? Yung pwedeng magpamisa, 'di ba? Yun ang mapupunta sa langit? I don't think so. 'Di ba? Hindi ko, 'di ba, dalawa lang naman ang pupuntahan. Well, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Dalawa naman pupuntahan natin, isa sa langit, isa sa impyerno. Tama. So, ito si Kuya Red, pinapangalandakan niya, nandun siya para tulungan siya makatawid. So, magkakaroon ng conflict kasi dyan eh. Let's say, yung kaluluwa na yan, pagala-gala dyan, ano. Actually, biblically speaking, yung mga kaluluwa kasi wala na dito sa ano eh. Wala na dito sa mundo eh. 'Di ba? Ang nangyayari kasi sa may holding, ano, hindi ko alam, hahanapin ko sa Bible kung nasaan yung mga kaluluwa. 'Di ba? Di ba? May sinasabi ang Bible regarding kung saan sila nandoon. Kapag na-deads ka, may holding area sa'yo kasi hindi ka pwede mo nang papuntahin sa impyerno, hindi ka pwede papuntahin sa langit kasi sabay-sabay tayong huhusgahan. Di ba? Sandali lang ha. Nabasa ko one time yun eh. Wait lang nga, isa-search ko. Wala, hindi ko na matandaan eh. Tinry ko i-search ano, pero ang ayon sa Bible, 'di ba? May holding area ang Diyos kung nasaan yung mga kaluluwa pag na-deads ka. Kasi hindi ka pa pwedeng pumunta sa langit, hindi ka pa pwedeng pumunta sa impyerno. Sabay-sabay kasi tayong ano eh, hahatulan ayon dun sa mga nagawa natin. So, ang nangyari, kung hindi ano yan, kung hindi kaluluwa talaga yung mga nandyan, diba? Yung mga nakikita mo na yan, mga devil yan, na nagmimimik, gumagaya sa mga dapat nilang paggayahan. Diba? So, just imagine, men, halimbawa, tatay ko, namatay na yung tatay ko eh. Pag nagparamdam ang tatay ko, ba't ako natatakot? Dapat yakapin ko yung tatay ko yun, men eh. Pero, di ba, may ibang ibig sabihin, hindi kasi sila yon, nagmimimik lang yon ayon sa dapat mong isipin. Di ba? Kahit nga mga demonyo mismo nagpapanggap bilang anghel eh. Biblically speaking yun, men, ha? Di ba? I mean, anong tulong ang magagawa mo dyan sa mga kaluluwa na yan? I mean, paano ka makakatulong sa mga kaluluwa? Di ba? Ako, ang binabanggit ko lang naman dito, yung naayon sa nasusulat sa Bible, I'm so sure, ito si Kuya Red, naniniwala sa Diyos dahil may pag-God siya eh. Habang nagsasalita siya eh. So, bakit mo paniniwalaan niya at bakit mo tutulungan yung, di ba, yung para sa akin, kung halimbawa pupunta ka dyan, hindi ka naman sasangguni sa mga kaluluwa. Di ba? Kung ipoprove mo lang naman yung existence ng mga multo, di ba? Tetestingin mo kung may multo ba talaga o hindi. Naghahanap ka ng proof. Di ba? Hindi mo na kailangan tulungan yung mga yan. Kasi kung ano man ang kapalaran ng mga yan, nakatakda na yon dahil sa ginawa nila dito sa mundo. 'Di ba? Paano kung mamamatay tao yan na nabubuhay pa tapos sabihin ni Kuya Red tutulungan niya daw makatawid sa liwanag, etc. Kabulshitan, 'di ba? Or kung halimbawa tutulungan niyang makatawid sa impyerno, sinong bugok na kaluluwa ang papayag no? Mas gusto ko na dito magpagalagala sa earth kaysa dumiretso ako impyerno. 'Di ba, men? Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Kaya ito, to lahat eh, hindi makatwiran itong itong sinasabi ni Kuya Red eh. And at the same time, makakampante na rin natin yung mga tao
na dumadaan dito na may Ito kasi ang ano kasi dito, ang narrative kasing gustong palitawin ni Kuya Red, siya yung hero. Yung dahil sa kanya, matatahimik na yung mga tao, kasi dahil sa ginawa niya, nakatawid na yung mga tao. Wherein ang bibidyohan nyo lang naman dyan, mga peking multo men eh. Let's say, totoo nga na may huntings dyan sa lugar na yan. 'Di ba? Ang pinaalis mo lang naman dyan, yung mga peking multo na pinagbividyohan nyo eh. Still, nandyan pa rin yan. 'Di ba? Black Lady House nga, hindi nyo natiis eh. Oh, mga fans ni Kuya Red ha, 'di ba may finale pa sila noon na nadasalan nila ng Black Lady House during live ni AlphaGo 01. Pupuntahan nila AlphaGo 01 tapos sasabihin ni Donsky, ba't nyo paalisin doon? Napalayas na nga yung Black Lady doon. Oh, ilang linggo, ilang buwan ang lumipas, binalikan uli nila Reborn. 'Di ba? Yung Black Lady House. Meron na namang ano doon. 'Di ba nakikita niyo yung kabullshitan nito? I mean, hindi ba kayo nagigising sa hindi ako naninira ha? Based on facts ang sinasabi ko. 'Di ba? Hindi ba totoo 'yon? After nung finale ng Black Lady House nila, bumalik uli yung iba sa kanila sa sa Black Lady House kasi may nagpaparamdam na naman uli. 'Di ba? Hindi ba totoo yung sinasabi ko noon? Paano naging paninira 'yon kung hindi naman ganun talaga yung nangyari na napaalis nila yung Black Lady doon? Sinasabi ko lang naman sa inyo yung totoo, kayo pa yung galit. 'Di ba? Mahirap kasi panindigan pag kasinungalingan yung yung puhunan eh. Bahay dyan sa unahan. So gagamit tayo ng mga equipment ngayon. Kagandahan nito, hindi ako nag-iisa, dalawa kami. Kasama natin si Sarge Ghost 04. Ay, nako. So mga idol, no, dito kami sa isang cemetery, no, dito sa Mindanao. At kakulab ko ngayon si Kuya Red, sa solid supporter para ni Kuya Red, no? Please subscribe kay Sarge Ghost 04. So yan lang. Maraming salamat. Yan mga idol, no? So sa lahat ng Kuya Red family dyan, please don't forget to support the channel of Sarge Ghost 04. At sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share, ikalat natin mga idol, para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Huwag nating paantayin yung mga kaluluwa. Tara na. Huwag nating paantayin yung mga kaluluwa. Forward! Si Sir, yung security guard, hindi lang natin pwedeng banggitin yung pangalan niya. So, ito yung sinasabi niya na kawayan. Okay, padaan siya dito. Meron kasing daanan dyan. Meron siya nakita na babaeng bata. Doon na tayo sa may magpapakita. Dito mismo mga idol, meron siya nakitang bata na may dalang bag. Tapos, ang sabi ng bata, ngayon, pakita na natin. Doon sa mismong multuhan na tayo. dito, gulat ako. Listen, may kalabog. Hindi kami yan. Gulat ako. Tinan nyo yung tinan nyo yung statement dito. Di ba? Listen, may kalabog. Hindi kami yan. Defensive no? Tinan nyo Ikaw ba yung nagpapakita dito? Listen, may kalabog. Hindi kami yan. Gulat ako. Saw like it mo. Listen, may kalabog. May pusa, no? Ang cute ng Sa pusa likod mo. Di ba? May kumalabog may pusa ano ba yan? Ang cute-cute nga ng pusa Tinan mo tatakbo si Muning Ayun di ba? Likod mo. Bakit hindi mo hindi mo ni-notice yun yung pusang cute? Ikaw naman Kuya Red Sa likod mo, sabi niya. Diyan siguro bay kasi diyan bandano Diyan sa sa likod ko, 'di ba? Dumaan ako diyan. Diyan umakyat yung 'di ba? Diyan umakyat yung EMF. Nandito lang yan sa tabi natin, bro. Pwede ka bang magpakita sa amin? Paano nakalimutan kong sabihin sa'yo, may umiyak pala dito. Nakalimutan. Narinig mo yan? Forward. Doon sa may papakita dito. May multo. Gusto ko may multo. Kayo ba ay nakakulong? Ng mga kaluluwa? Mangyaring bumalik. Mangyaring bumalik?
Stop this bullshit. Dito tayo sa main ano. Mang demonyo na Commercial pa. kumukulong dyan sa inyo. Na. Mabuti, sabi niya bro. Mabuti. Huwag kayong matakot sa amin. Kung meron mang demonyo na kumukulong dyan sa inyo, huwag kayong matakot dyan. Naghahanap lang yan ng karamay. Kung ano man yung pinangako sa inyo, hindi totoo yan. Naks. Kay Kuya Red yung totoo. Oh. Ha? Ano? Wow! Wow! Dito yung mga, napansin ko marami akong viewers ngayon. Diba? Gamitin natin yung critical thinking natin. Bago tayo mag-start, ano ba yung meaning ng lecheng critical thinking na yan, bungo? Pag-aralan nga natin, men, critical thinking meaning. Critical thinking, no? Ito, kahit na wag na tayo maglatag ng ebidensya, critical thinking na lang talaga ang gagamitin natin, men, eh. Mabubuhay na tayo nang hindi tayo naluloko, eh. 'Di ba? Wait lang ha. Ito. Ang sabi dito, ang critical thinking, ano ba 'yan? Critical thinking is a kind of thinking in which you question, analyze, interpret, evaluate, and make a judgment about what you read, what you hear, say, or write. 'Di ba? Ano ba ang critical thinking daw? 'Di ba? Yun daw ay uri ng pag-iisip. Tatagalogin ko eh. Baka mamaya hindi na intindihan na iba. Ang ano dito, ang critical thinking, kind of thinking na magtatanong ka eh. Magtatanong ka, i-analyze mo, i-analisa mo, 'di ba? I-interpret mo, mahirap sa Tagalog. Maghanap nga tayo ng ano na mas simplest mas simplest meaning ng critical thinking. Explained simple, to. Critical thinking means making, nababasa nyo ba? Means making reasoned judgment that are logical. Ito na lang pala, and well thought out. Logical. Ganito men, ano? Ano ba meaning ng logic? Para talagang, lagi ko sinasabi yung logic na yan, men, eh. Ano ba meaning ng logic? Ano ba yung logic? Logic meaning. Para maintindihan ng ating mga bagong nanonood kung ano ba yung mga pinagdadaldal natin. Ang logic daw, ang meaning ng logic, di ba? Yung reasoning conducted, assessed, according to strict principles of validity. 'Di ba? Logic in simple words. Method of reasoning that involves a series of statements in which must be true if the statement before it is true. 'Di ba? Ang logic kasi, ki-questionin mo 'yan. Kumbaga sa madaling salita, yun yung reason kung bakit ginagawa ang isang bagay. For example, ano? Anong logic behind bakit ka nagsusuklay? Para maayos yung buhok mo, di ba? Tama. Sabi nga ni Kuya Red, kalbo daw ako eh. Ba't ka nagsusuklay? Para maayos ang buhok. Di ba? Paano? Gagamitin natin yung logic natin, ha? Ito yung mga bagay na walang logic. Nakikita mo yung kalbo, nagsusuklay. May logic yun o wala? Tatanungin ko kayo. May logic ba 'yon? Yung kalbo nagsusuklay? Wala, 'di ba? Walang logic, 'di ba? So pag walang logic, katarantaduhan 'yon. 'Di ba? Another example. Nagtututbrush, walang ngipin. May logic ba 'yon? Wala, 'di ba? Kasi bakit ka magtututbrush wala ka namang ngipin? Sa isang swimming pool, lumalangoy siya pero walang tubig. May logic ba 'yon? Wala, 'di ba? Ganon kasimple gumamit ng critical thinking, men, eh.
Di ba? Katulad nito, gagamitin natin since natutunan na natin gamitin ng critical thinking, lilipat tayo sa video ni Kuya Red. Oh. Dito sa video ni Kuya Red, may nakitang multo. Play na natin to Yung mga bagong nanonood sa akin, gamitin ng critical thinking Alam nyo na. 'Di ba? Logical na na pag-analyze. 'Yan ang meaning pag may critical thinking ka panoorin natin. Kayang-kaya nyo to. Ano ang mali dito sa ginagawa ni Kuya Red? Walang logic Alin dito yung walang logic? Play natin. Ano? Wow! Wow, pare. Pare, baka ito yung... Wow, pare. Pare, baka ito yung... Wow, pare. Pare, baka ito yung sinasabi nila. Na nagpakita dito. Ako, nakikita ko na agad kung anong kawalan ng logic doon sa ginagawa nila. Ikaw umalis. Diba? Para akyat yung reading mo. Ano yan? Wow. Diba? Nakikita nyo na agad yung sige. Kayong mga nanonood sa baba, alam ko matatalino kayo lahat. Ano yung walang logic doon sa ginawa ni Kuya Red? Anong walang logic doon sa ginawa ni Kuya Red? Sige magtulungan tayo dito, men. Magtulungan tayo. Kasi alam ko nasanay kayo na na nanonood ng mga videos ni Kuya Red So dito, nakikita niyo yung supposed to be multo na yan, no? Multo na yan, nakikita yung multo, Wow, pare. Isusum pa yan. Wow, pare. Zinom, slow motion niya pa yan, Tatanungin ko kayo. Saan pumunta yung multo? Gagamitin natin critical thinking natin, Saan pumunta yung multo? Pumasok dito, di ba? Bandang kanan? Kanan ba o kaliwa? Comment nyo sa baba. Di ba? Alam ko most of you naging OFW kayo, ibig sabihin may ganito kayo. Simple lang to, pambata to men Pambata to nakita nyo yung multo pumasok dito yung multo. Tatanungin ko kayo. Saan pumunta yung multo? Pumasok ba dito? Dito? Dito ba? Dito pumunta ba doon sa kanan? O dito sa kaliwa? Paki-comment sa baba. So, sasabihin ko na sa kanan pumunta yung multo, di ba? Sa kanan kayo pumunta, play na natin to. Wow, pare. Pumunta doon. Ito yung sinasabi nila. Ang unang-unang walang logic dito, di ba? Ang bagal nilang maglakad. Na supposed to be mga ghost hunters to, dapat excited kayo pag nakakita ka ng ganyan Pero no, ang bagal nila maglakad Dito. Di ba? Ibigan kami. Ikaw umalis. Pare, umakyat yung reading mo. Ito So pinuntahan na nila yung lugar. Tatanungin ko uli kayo. Gagamitin yung gagamitin niyo yung critical thinking nyo. Dito sa spot na to, saan pumunta yung multo? Dito sa kanan? O dito sa kaliwa sa banda kay Zards? Di ba? Kanan pa rin, di ba? Lumapit lang sila So sa kanan pumunta yung multo dito. Dito sa loob na to. Yan.
'Di ba? Oh. Dahil dito pumunta ang multo sa kanan, tatanungin ko ulit, gagamitin natin critical thinking uli natin. Saan natin itututok yung camera? Sagot! Sa kanan pumunta ang multo, dapat ang camera sa kanan din itututok. Tama o hindi? Tama o hindi? O, pagpatuloy natin to. Wow, di ba? Sa kaliwa. Di ba? May logic ang ginawa ni Kuya Rad o wala? Di ba? Huwag nyo akong bubulshitin dahil may narinig eh. Kasi ang ikakatwiran yan, may narinig yon kaya pwede mo naman lingunin yon nang hindi na ang camera mo, tinututok mo doon. Wow. Oh. 'Di ba? Kahit wala naman eh. Tsaka isa pa, bakit mo itututok sa kumaluskos pa lang? Yung kumaluskos, wala tayo, hindi pa verifiable yun. Baka mamaya pusa na naman uli yun eh. Pero ito, alam na natin na multo ang nandito. Bakit hindi yan ang unahin mong tingnan? Nakita na natin yung multong pumasok dyan, men eh. Bakit mapupukaw pa yung attention mo ng ibang noise na nakita mo sa labas? Minimiss mo yung opportunity. Buti nga si Sards, alam niya na yung gagawin niya eh. Diba? Actually nga, dito pa nga lang, baka mamaya tinututok lang ni Sards ito sa sahig eh. Hindi niya dinidiretso rin yung camera niya eh. Wow. Diba? Tututok na yung Kuya Red doon. Oh. Meron din dyan sa likod. O ngayon, ginagamit ba nila yung critical thinking nila? Yung mga wala. Diba? Naghintayan pa sila doon. Dapat tinatakbo nila yan, men eh. Wow. Pare, may footstep dito, bro. Asa man, may pagpapakita pa ba dito? Wala na ba? Ito. Mukhang may magpapakita uli. Wow. Seriously, ito yung 'di ba may naririnig tayong kumalabog. 'Di ba? Bakit magwawaw ka na agad? Bakit magwawaw ka na agad doon? Verified mo na ba na paranormal 'yun para magwaw ka? Ganyan din ang ginawa mo doon sa abandonadong bahay, men eh. 'Di ba? Kalabog ng kalabog doon, paniwala nung nabarangay ka, biglang nalaman mo, nagkaroon ka ng critical thinking, naging daga. 'Di ba? Ano pa ang difference nitong video mo na to doon sa video doon sa may doon sa may abandonadong bahay na 'yon na na-clear mo? Ano pa ang difference nito? 'Di ba hindi ba pwedeng imbestigahan mo muna 'yan? Baka mamaya na daga na naman o pusa kasi nakakita tayo ng pusa kanina eh. 'Di ba? Bakit pinagpapalagay nyo na agad na multo 'yan? Kaya nga pag sinabi mong paranormal investigator ka eh. Nag-iimbestiga ka dapat. Di ba hindi yung may makunan ka doon, yun na yun. Tignan mo muna, i-verify mo. Let's say may nakita ka white lady, kung white lady man yun. Puntahan mo talaga yun. I-verify mo na hindi siya totoong tao. Baka mamaya, tao lang talaga yun. Di ba? Wala tayong ganun eh. Biro mo lahat ng nakita nila ng ganun, hindi ba sila nag-isip na baka mamaya nagluloko lang yan sa atin, pinaprank lang tayo niyan. Wala silang ganun thinking eh. 'Di ba? Pag nakita na agad nila na na mukhang white lady, sa kanila white lady na agad 'yon. 'Di ba? Wala sa pag-iisip nila na teka, ba't parang mukhang tao kaya 'to? 'Di ba? Bakit parang napaka-solid naman itong white lady na 'to? 'Di ba? Wala silang ganun eh. Basta nakita na, wow. Yun na agad ang ginagawa na itong mga to eh. Di ba? Wala na silang pag-iisip na i-verify man lang kung ano man yung nakita na yon.
Ano pang ano dito? Meron pa ba dito? May makikita pa ba dito? O puro kalabugan na lang to? Yain na. Wala, puro tunog-tunog na lang to. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Sorry, wala akong ganang kung mali-mali man yung sinasabi ko or na lumilipad po kasi isip ko. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.